Okay, now, pwede po ba tumayo saglit yung ating mga tatay? Sige po, mga daddy, lolo, tatay, itay. Yan, sige po, tayo po tayong lahat. Okay, church, makinig po. Aminin po natin, minsan o madalas na hindi po natin naiintindihan yung ating po mga tatay, yung ating mga papa. But still, mga tatay, ina-appreciate po namin kayo. Mahal po namin kayo kahit minsan hindi po namin kayo naiintindihan o hindi namin maintindihan yung timpla natin. Kasama po ako dyan. Diba, nandyan tayo, nandyan kayo. Kapag kailangan ng mga misis nyo ng tulong, kailangan ng anak nyo ang proteksyon, nandyan tayo to give a hand, to protect. Amen po ba? At minsan kahit natatakot ang mga anak natin, natatakot ang misis natin sa ibang mga bagay, nandyan tayo mga tatay para proteksyonan po sila. At kapag nalulungkot po yung mga kasama natin sa bahay, nandyan din kayo, nandyan din tayo to give them comfort. Amen po ba mga tatay? So ngayon, tanggap rin po namin na sila, tanggap ng mga anak, tanggap ng mga misis nyo, na napapagod din po tayo. Hindi po tayo perfecto, malinaw po yan. Hindi po tayo perfecto, pero tanggap namin na pumupunta po kaagad tayo minsan sa ating pong mga safe place, sa ating pong mga rest place. Pumupunta kayo sa inyo pong mahabang sopa, sa inyo po hahawak tayo ng remote, diba? Magtatanggal tayo ng sapatos, magsusuot ng tsinelas, magbubukas ng rep at iinom ng ayun, malamig na tubig. Kala ko banayad eh. Iinom ng malamig na tubig. So tanggap po namin yon, tanggap po natin yon mga tatay. At tanggap rin po namin lahat na tayo po, mga tatay, simpleng tao lang, na tayo po ay madali lang pasayahin. Tama ba? Madali ba tayong pasayahin o mahirap? At hindi po tayo nagsiselo sa mga nanay kapag Mother's Day. Ama, hindi tayo nagsiselos. Tanggap na po natin yan. Na kapag Mother's Day, maraming bulaklak, pero si tatay, walay. Tanggap na po namin yan. Okay na po sa amin ang maliliit na bagay. Kapag Mother's Day, ang mga nanay may pa-spa, ang tatay may medyas. Medyas, panyo, ano pa, brief. Ayan ang mga natatanggap natin eh. So, kaya naman, for this very moment, minsan lang po natin gawin ito. Church, young people and mga wives, pwede po bang i-appreciate at i-greet natin ng malakas na malakas ang ating mga tatay na Happy Mother's Day! Amen. Salamat po mga tatay. Pwede na kayo mga upo. Sa totoo lang po, saludo po kami sa inyo. Saludo tayo sa mga tatay. Bagamat magkakaiba po tayo ng parents ng tatay, pero hindi yung honor at appreciation hindi po natin maitatanggihan dahil tatay po tayo. Amen po ba? Okay, let's pray. Father God, Lord, thank you God for this morning. Lord, we allow you, we appreciate you, and we still, God, recognize you. Lord, ikaw ang aming tatay, at ikaw ang una naming, Lord, ginigreet ng isang malakas na Father's Day, Panginoon. Ikaw ang aming Father, ikaw ang aming Ama. Lord, nasa iyo po ang lahat. You protect us, you give us providence, you support us, you love us. Maraming salamat, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, sa oras pong ito, yung mensahe mo ay makita po namin at maranasan po namin, ikaw bilang aming Ama. Mag-reflect, Panginoon, ang iyong attributes, ang iyong character sa aming mga tatay. At the same time, Lord, yung mensahe mo, hindi lang ito sa mga tatay, bagkus ganun din, Panginoon, sa lahat po ng magulang. Especially, Lord, ganun din sa mga anak, kung paano po namin, Lord, dapat i-treat at i-appreciate yung aming mga tatay. Ama, salamat. Thank you so much sa iyo, God, ang glory for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Now, so we are continuing our series ng ating pong Unshakables. Unshakable lang pala. Yan. So, we are going to discuss about unshakable fatherhood or unshakable dad. Yan. Wag naman, unshakable fatherhood. Para naman makarelate tayo ng konti, unshakable dad. Pakiyugyug nyo nga yung tatay nyo kung katabi niyo yan. Pakiyugyug. Yan. Pakiuga. Yan. Nauuga ang tatay, nayuyugyog, pero still unshakable yan. Ibig sabihin, he can stand firm.
Nandiyan dyan pa rin siya, buo pa rin ang kanyang pagkatao. We are called unshakable dad. Okay, again, sinabi ko na kanina, disclaimer, ang mensahe pong ito ay hindi lang para sa tatay, bagamat Father's Day po ngayon. Ito pong mensahe ngayon ay para po sa pamilya at base po ang ating pag-aaralan, base po sa prinsipyo at aral po ng salita ng Diyos. Pag sinabing pamilya, hindi lang nanay tatay yan. Sa mga anak, para sa inyo rin po ang message na ito. Amen. Okay, totoo ang mga tatay natin ay tahimik lang. Tama ba? Tahimik ba ang mga tatay natin? Pero yung mga tatay po natin, bagamat tahimik sila, hindi sila laging speaker or maingay, pero nag-iisip po yan. Sa kanilang katahimikan, marami na silang naplano at napagtanto. Pero hindi pa rin sila kumikibo. Ang mga tatay, yes, nagtitiis yan sa pagod. Kahit pagod na yan, puyat na yan, magpo-provide pa rin at gagawa pa rin para i-survive ang pamilya niya. Ganun po ang mga tatay. But, global statistic, sa buong mundo po, at lalo na sa Pilipinas, statistics will tell us this alarming truth. Nakaka-alarm po. Bagamat masisibag ang tatay, mapagpasensya, but we are facing a global crisis, what we call fatherlessness. Sabihin nyo nga, fatherlessness. Ano yan? Ano yung fatherlessness? Nabawasan ang pagkatatay? Walang tatay? So, hindi po ibig sabihin yan na wala tayong physical na tatay. Hindi po ibig sabihin yan na patay na sila. Marami kasing pamilya, lalo na mga tatay, we are physically present. Present si tatay, pero emotionally and spiritually absent. Or maybe, yung malungkot na katotohanan, baka maraming tatay still spiritually dead. Buhay ang katawan, but spiritually, emotionally absent or dead. Kaya maraming tatay nasa sopa, buhay, nanonood ng basketball, ng boxing, ng mga nakatutok sa politics, or yung iba naman, ibang tatay nakatutok sa cellphone, at nakatutok sa gadget, nagbibigay naman ng pera, pero walang pakialam sa nararamdaman ng anak niya. Pastor, ano ba yan? Sakit naman. Diba? Isang reason, you know what? Isang reason bakit maraming mental issues or mental health issues ang ating mga anak. Hindi naman lagi, pero probably isa tayo sa mental issues. Bakit maraming mga anak, mga kabataan ngayon ay may issue sa kanila pong pag-iisip. Nagbe-breakdown ang pag-iisip. Hindi naman kaagad sa isip yun eh. Most of their breakdowns is dito. Nag-aaral, matalino yan, pero ang damdamin yan, ang emotional quotient niyan, mahina. Kasi nasasaktan na sila. And today, Father, mga daddy, lolo, today we will challenge every man. I will challenge every man. Kasama po ako sa challenge po na yon. And ma-inspire po ang bawat pamilya na maunawaan natin what it takes to be an unshakable dad. What it takes. Diba, sabi nga yung unang title na nabasa ko kanina, tatay bilang tatay, we must take the lead. Tayo magte-take the lead. And what it takes to have an unshakable dad. Or to be an unshakable dad. Kasi maraming tatay, bagaman tahimik, pero hindi niyo po alam, we were shaken. Nasya-shake kami, kaya minsan ang bagal mag-isip, ang bagal mag-react, kasi sa totoo lang, we are shaken, or we were shaken. Are you ready? So, I'm going to give my point dito po sa verse na babasahin po natin sa Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Dalawang verse lang. Basahin po natin. Nabasa na natin ito dati. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness.
paglingkod daw tayo sa Panginoon, paglingkuran natin siya, matakot tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng sincerity. Pag sinabi pong sincerity, ito po yung totoo at tapat. Mahalaga po sa Diyos po yan. Mahalaga po yan sa nagmamahal sa Panginoon. Ang salitang sincerity at faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Verse 15. Next slide. 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Sabihin mo nga, choose this day. Yan ang hamon ng mga tatay. Choose this day whom you will serve. Kanino ka ba maglilingkod? Whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the God of the Amorites in whose land you dwell. Pero si Joshua, dito ka ba sa kaliwa o dito ka sa kanan? Pero si Joshua, sabi niya, but for me and my house. Sabi niyo nga, my house. Yan, my house. Wag lang, but for me, I will serve the Lord. Hindi po ganun natatapos po yun. Mga daddy, mga nami, mga anak. As for me, I will serve the Lord. No! As for me and my house, kung ilang kayo sa bahay, we will serve the Lord. Amen. You know what? Ito pong sinabi po ni Joshua, yung huling mensahe po ni Joshua dito po sa verse na ito, si Joshua po dito, nung time na yan, siya po ay hindi na bata. Kasama niya po si Moses. Si Moses po ay patay na, deads na, nawala na po sa eksena. Papasok ng promised land, di ba? Nagtagumpay sila sa maraming bagay. Pero, di ba? Dito po yung time na to, eto na yung mag-usap nga tayo ng seryosohan. Ayun yung sabi ni sinabi ni Joshua, parang mas maganda rin gawin to sa simbahan. No? Mag-usap nga tayo, parang hindi yata tayo seryoso sa ginagawa natin. Sabi ni Joshua, humarap siya sa buong bansa. Saan daw? Buong bansa. Parang presidente na to. Hinamon niya, si Cayetano, hinamon niya ang mga, hindi senador, hinamon niya ang mga pinuno ng bawat tahanan ng Israel. Hinamon niya po yun. Saan ka ba maglilingkod? Dito kayo sa Amorites o dito sa katabing ilog? Pero ako at ang aking sambayanan, we will serve the Lord. Now, 3 truths. Ilan? 3 truths na dapat maunawaan upang maging unshakable dad. 3 bagay para hindi tayo ma-shake, mga tatay. I know, I believe, hindi tayo perfect. Tayo man, bagamat mukha tayong matapang, mukha tayong matatag. We are shaken by many struggles in life, many problems, issues. Lahat, ang dami. Name it. Ang daming listahan na sumasakit ang ulo ng mga tatay. Pero bilang nagmamahal sa Panginoon, ang Lord, ang Bible, give us an admonition and instructions and encouragement. Paano tayo magiging unshaken? 3 bagay. Number 1, an unshakable dad draws a line in the sand. Sabihin nyo nga, draws a line. Ibig sabihin lang yan, sige, dito ako. I draw a line. Tapos, pupunta ako doon. Doon tayo pupunta. Arrow. Signal. Kulay green. Go! We draw a line. So, anong ibig sabihin po niyan? Ang tapat na father, ang tapat na ama, ay nagpapasya. Sabihin nyo nga, nagpapasya. Yan. Ang tapat na ama ay nagpapasya para sa espiritual na direksyon ng bahay. Hindi lang ng buhay mo. Ang tapat na ama ang nagpapasya para sa espiritual na direksyon ng bahay. Amen. We draw the line. Tayo po bilang mga Kristiyanong tatay, we draw a line. We draw a line in the sand. So anong truth po nito? Tignan po natin yung ginawa po ni Joshua kanina. Di ba sa verse 15, choose yourselves this day whom you will serve. Sino bang pipiliin mo?
sabi niya, conclusion niya, but for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So now, nakita po natin, anong na-notice po natin dito? Si Joshua po, hindi niya pinatawag ang pamilya, hindi po siya nagpatawag ng family meeting. Nag-family meeting sa isang voting system, o magbotohan tayo, nanay, anak, saan niyo gustong magsimba? Sa tulisan, sa bilugan, sa may krus, sa walang krus. Hindi, tayo po mga tatay, hindi po tayo magtatanong kung saan tayo magsisimba. Why? Kasi as father, tayo ang magbibigay ng direksyon. Hindi tayo magpapa-voting system. O, botohan tayo, election tayo. Amen? Although democratic country tayo, pero pagdating sa bahay, merong leadership. What's what we call leadership? Merong leader doon na nagpapasya kung saan tayo pupunta. Kasi tatay natin yun eh. May tatay doon. Hindi sinabi ni Joshua, o tayo, hindi natin sinasabi bilang mga tatay, anak, ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang mag-church ngayon? O ayaw nyo? May ganun pa bang option? Wala. Si Joshua, he took spiritual ownership. Gumuhit siya. Diba? Sinulat niya, may blueprint siya kung ano ang dapat gawin sa pamilya. At ang paglapit sa Panginoon, ang pagsimba, kapatid, non-negotiable. May kausap pa ba ako? We draw the line. Kristiyano magulang, ang paglapit sa Panginoon, it is non-negotiable. Acts chapter 10, verse 1 to 2. Yan, tignan natin ang kwento. Ano pa mga biblical examples? Dito po sa Acts, nandiyan po, basahin po natin. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano. Ano ba? Bonjour. Ba? Nang hukbong Romano. Ibig sabihin, Griego to. Romano to eh. Hindi to Hudyo. These people are Greeks. Hindi to Israelita. Taga-ibang bayan po ito. Pero, verse 2, eto na. Sabi ng verse 2, siya ay isang sumasamba at may takot sa Diyos. Grabe, no? Griego na siya, pero ang kaibahan niya, sumasamba siya at may takot siya sa Diyos. At eto malupit, yun highlight. Ganon din ang kanyang buong pamilya. Yan ang difference. Hindi lang ako ang sumasamba, kundi kami ng buong pamilya ay sumasamba at may takot sa Diyos. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Grabe, no? This is from the Acts, the book of Acts. Pinag-aralan din po natin. Ito pala ang simbahan dati. Nakasama pala si Cornelio. You know what? Hindi ko na kukwento, hindi ko na ilalagay yung verse. But at the end of the chapter, ang nangyari po dyan, nabaptize at naligtas lahat ng pamilya ni Cornelio. Hindi lang po pamilya niya, maging kapitbahay ni Cornelio. Pag binasa po natin Acts chapter 10 lang. Nung dumating po si Pedro, nangaral ng Ebanghelyo, bumaba ang Espiritu Santo, nabasbas, nabautismuhan, naligtas ang sambayanan, kasama ang buong barangay. Woo! Sana all. Pag-pray natin na kapag kumilos ang Diyos, kapag tayo ay unshakable, hindi lang pamilya mo maliligtas, pati yung katabing bahay mo, damay na. Sabi mo sa katabi mo, damay na. Yan. So salamat po sa lahat po ng pamilya na sa araw na ito, sinama niyo po ang buong pamilya niyo. God honors your effort. God honors even our faith. At salamat din po sa mga sumama na pinaunlakan nyo ang pag-invite ng inyo pong kasama sa bahay. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen? Mga tatay, tignan niyo po yung kwento nito, no? Tignan po natin si Cornelio. Si Cornelio bilang tatay, he drew a line. Naglagay siya ng linya. What I mean, naglagay siya ng boundaries kung anong dapat at hindi dapat.
Ang tatay po ang nagseset ng atmosphere. Saan ba tayo? Tanong mo kay mama mo. Ano ba sabi ni mama mo? Pwede tayong magbigay ng ganong option, pero direksyon ng buhay sa pamilya, tatay, spiritual, lalo ang kaluluwa natin, hindi po ang nanay ang magdi-decide. Tayo po bilang tatay. Si Cornelio, he set the atmosphere. Si Cornelio, intentional niya yung ginagawa. Sabihin niyo nga, intentional. That's why, pakipost mo anak, be an intentional dad. Hindi lang sa mga tatay. Dapat lahat tayo, kung meron tayong plano para sa Panginoon, hindi mangyayari yan kung mag-wishful thinking tayo. Sana, nandito siya. Pag sinabing intentional, we must put effort. Mag-e-effort tayo. Tsatsagain natin. Mananalangin tayong paulit-ulit. Paulit-ulit kahit parang ayaw naman. Kasi nga, intentional tayo. Amen po ba? So siya po ay Romano. Si Cornelio po ay isang Romano. Isang centurion. Bilang isang centurion, sundalo. Di ba? Army. Matigas, matapang, pinuno ng mga sundalo. Pero, you know what? Pero pagdating sa bahay, hindi niya iniiwan ang pananampalataya kay nanay. Are you with me? Intentional nga eh. We draw a line. We set the atmosphere. Hindi niya iniiwan yung pangangaral sa nanay lang. Kaya nga nung may pagkakataon, makarinig sila ng salita ng Diyos, hindi niya sinabing, Ma, kayo na lang magsimba. Sama mo na yung mga bata. Kasi may pupuntahan ako eh, may gagawin ako eh. May kaibigan akong dapat kausapin. May kausap pa ba ako? Mga daddy, pasensya na po. No? This is part of my message. The message of God, we must be intentional. We set the direction. We draw the line kung saan natin gusto ang mangyari sa pamilya natin. Pero, pagdating sa spiritual, tayo po dapat ang nangunguna. Hindi po ang mama, ang nanay. May kausap. Nakita po natin dito sa kwento, tinipon niya yung buong angkan niya. Diba? Doon sila nag-gather sa sala para makinig ng salita ng Diyos. Wala tayong pwesto, kayo na lang, di na ako sasama. Hindi. Dapat buong pamilya kasama. If you remember si Noah, sino naligtas? Siya lang ba? Sino nakarinig ng message? Hindi ba't si Noah lang? Pero anong ginawa ni Noah? Sinabi niya sa pamilya niya, Anak, sabi ng Lord, gugunawin niya ang mundo. Pero tayo, tahimik tayo. Sinabi na pala sa tatay, sinabi na gugunawin ang mundo. Tapos tayo, sinarili lang natin. Sabi ng Lord, gumawa raw ako ng barko, ng arko, na ganito kalaki, parang building. Ilang taon natin gagawin yan? Anong sabi ng mga anak? Sige, Papa, sabi mo yan eh. You know what? Merong pag-honor yung anak sa tatay. Kahit gano'ng ka-imposible, parang lokohan na to. May bahang darating. Kailan pa nagbaha na ganyang kalaki? Kailangan mong gumawa ng malaking barko. Pero yet still, sinama ni Noah ang buong pamilya niya. May kausap. Even King Hezekiah. Sabihin niyo nga Hezekiah. Si Hezekiah po ay anak ng isang masamang hari na si Haring Ahaz or Ahaz. Matagal naghari si King Ahaz. Yung anak niya si Hezekiah, hindi pa hari. Pero, nung si Hezekiah ay dumating sa tamang gulang at naging hari, namatay yung tatay niya. Kasi itong si Hezekiah ay makatwirang tao. Mabuti, may puwang ang Diyos sa puso niya. Anong ginawa ni Hezekiah? Nilid niya yung pamilya niya. Hindi lang pamilya, yung buong bayan ng Israel. Nilid niya. Kasi si King Hezekiah, sumasamba sa Diyos, si King Ahaz, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nung namatay yung hari, sabi ni batang King Hezekiah, simula ngayon buksan niyo ang templo. Simula ngayon hanapin niyo yung Biblia. Matagal na natin hindi nababasa, hanapin natin. That's a leader. Ang leader hindi sumusunod kung sino malaki bigay. Ang leader naninindigan
kung ano ang integridad na tama ang ginagawa. Amen po ba? Hindi pag na-operan, lipat-lipat, ganito, ganyan. Sinong dapat sundin? Kaya nagugulo, 3 Kristiyano, pero iba-iba. Kasi nawala tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Na ba yan? Siguro naintindihan ng iba rito yung sinasabi ko. Diba, nakakalungkot pong balita sa pamilya ng Kristiyano, marami pong naglilipat ang simbahan ngayon dahil sa ganitong issue. Okay, so nakakalungkot po mga kapatid sa pamilya, maraming pamilyang Pilipino, ngayon po ay spiritually active. Yung pagiging spiritually active, dapat tayo mga tatay, pero pinapaubayan natin kay nanay. Si nanay ang nagdarasal, si nanay ang umaattend ng prayer, si nanay ang nagsasama sa mga bata para magsimba. Habang si tatay, tulog pa, nagiinuman, nasa barkada, may laro, kahit linggo. Negotiable. May kausap pa ba, Daddy? Mga tatay, ang provider ay hindi lang po sa bigas at pera. Ang provider, ang spirit, tayo po mga tatay, tayo po ay primary spiritual provider po tayo sa ating tahanan. Pag sinabing provider, hindi lang po usapin bigas at pera. Provider, kasama po, you must provide spiritual nourishment sa ating pamilya. That's why I quote, an unshakable dad leads his family to the altar, not just to the dinner table. Amen. Wala niya usap. Diba? Ang Kristiyanong pamilya, ang tatay, unshakable dad, hindi lang natin nilinid ang pamilya natin sa Andox, sa Kenny Rogers, sa malalaking restaurant, mamaya kakain kayo. No! Yes, masarap yon. Pwede naman, walang mali daw sa pagkain. But, as unshakable dad, we must lead our family to the altar of the Lord. Dalhin natin sila sa daang spiritual, sa daang mapalapit tayo sa Panginoon. May kausap pa ako. You know what? Sino nagdadrive po rito? Yan, nagdadrive ng sasakyan. Di ba sa sasakyan, tayo po bilang mga sa isang pamilya, kumbaga sa sasakyan, pwedeng sinanay yung stereo kasi gusto niya ng music. Gusto niya music, hindi maingay, no? Pwedeng sinanay yung stereo sa sasakyan, tapos si kuya yun naman yung brake, si bunso naman yung seatbelt kasi baby pa siya. Pero si tatay ang manubela, correct. Ang tatay lagi ang naggigiya kung saan pupunta. Kaliwa ba tayo, kanan? Ba? Saan ba tayo? Kakanta ba tayo o sa banda tayo? Non-negotiable ang palayo ng simbahan, kundi laging papalapit. Because unshakable dad lead his family to the altar, not just to the dinner table. Is that an amen? Number 2. An unshakable dad guards with courage and softness. Sabihin niyo nga, courage. Softness. Yan, 2 bagay na yan. Ang totoong lakas po ng daddy, ng ama, nakikita po natin yan sa tapang sa labas. At nakikita rin, hindi lang tapang ang nakikita sa matigas na ama. Dapat nakikita rin ang tigas ng ama sa lambot sa loob ng bahay. Courage and softness. Verse. Ito po perfect verse para dyan. 1 Corinthians, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Pansinin niyo mga naka-highlight, nakadilaw. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pag-ibig. Pagmamahal pala. Akala ko nabago na yun. Pagmamahal. Pares lang yon. So yung naka-highlight po dyan na small letter, ayan po tayo sa labas, mga tatay.
Pero hindi lang tayo basta handa, hindi lang tayo matatag, hindi lang tayo matapang, hindi lang tayo matibay. Pero dapat mga tatay, mapagmahal din tayo sa loob ng bahay. Ang problema kasi, ang nakikita sa atin lagi yung handa, matatag, matapang, matibay. Kausap mo na yung anak mo, matibay ka pa rin. Kausap mo na yung misis mo, di ba? Matapang ka pa rin. Hindi ako maglalaba. Hindi ako maghugas. Lalaki ako. Diba? Ako ang lalaki dito. Kapatid, nakalimutan natin sa loob ng tahanan yung salitang pagmamahal. Alam mo ma, kahit pagod ako, pero dahil mahal kita, ako na. Pagod ka ba? Ako na maghugas. Ako na Job, pansinin po natin ito. No? Job chapter 1 verse 5. In connection sa binasa natin kanina. Job chapter 1 verse 5. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, or ang context po nito, ganoong handaan, meron po silang mga feasts na ginagawa for the Lord or rituals. Ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak. Meron siyang burnt offering in behalf of my son, in behalf of my daughter. Dahil baka lihim na nilalapastangan nila ito, lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Meaning, si Job po bilang ama mabait. Mabait po siya sa anak niya. Tinutulungan niya at ine-encourage niya, pinapatawag, mga anak, kailangan nating pumunta, mag-meeting tayo, a-attend tayo ng gathering, a-attend tayo ng convergence, lahat tayo. Hindi pwedeng si mama at papa lang ang natututo at nag-i-invite. Dapat tayo, buong pamilya, naiintindihan natin ito. Okay? So parang gano'n ang ginagawa ni Job. At the same time, yung sinabi natin dyan, prayerful si Job. Talagang mahal na mahal niya yung anak niya. Job, very powerful si Job. Mayaman po yan eh. Pero sa kabila ng yaman niya, nandoon pa rin sa kanya yung character na mapanalanginin sa kanyang mga anak. Amen. Another story, another character. Next slide, anak. Pakita mo nga yung dalawang pogi na yan. Anong kwento po yan? That's the story of the prodigal son. Correct na naman si Ate Angie. The story of the prodigal son, na kung saan itong anak na bunso, naglayas, nagrebelde, kinuha yung mana, nilustay, nagugol sa masasamang bisyo, kung ano-ano na lang, hayahay, masamang bata, kinuha ang mana, buhay pa ang tatay. Amin na, mamamatay ka rin naman eh, kunin ko na yung mana ko. Grabe, no? Sama. Yet still, sa kabila ng ginawa niya, nung time na yung anak, nagkaroon ng, he came to his senses, nagkamali ako sa tatay ko, babalik na lang ako, ituring niya na lang ako kung anong ituring niya sa akin. Ituring niya na akong alipin, okay lang, basta mabuhay ako. Pero you know what? Kung tayo ganon, di ba, binastos tayo anak natin. Di ba? Talagang pinagpo-post pa tayo sa social media, yung galit niya, pinakita niya pa. Tapos, tayo, ano ka ngayon? Ngayon, babalik-balik ka rito. Kung ano-anong pinagagawa mo. Ang amo-amo mo, sipain kita dyan. Dapat umalis ka rito. Ang tapang-tapang mo umalis, tayo yon. Pero yung dito, yung yung tatay ng prodigal son, which is represented by God, iba, maamo. Ano nakita natin sa verse? Pakita mo ngayon verse, anak, sa Luke. Luke chapter 15, verse 20. What happened? Ano sinabi ng tatay? Ano sabi sa kwento? Habang malayo pa ang anak. Grabe, no? Yung pag-ibig ng tatay, hindi nakikita doon sa malapit lang. Pagkatabi kita, mabait ako sa iyo. Hindi. Eto, habang malayo pa ang anak na pasaway, nakita na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding habag o awa, anong ginawa? Tinakbo niya ito, niyakap at hinagkan ng halik. Baka maraming halik pa yan. Kasi sa tradisyon ng mga
Hudyo, may ibig sabihin ng kada halik. Sa pisngi, sa noo, sa kamay, sa paa. Lahat na lang. Kahit lalaki sa lalaki. Ganun ang ginawa. Alam niyo yung kantang When God Run? Almighty God. Hindi ko kabisado. Di ba? When God Run. You know what? Isang beses lang, I don't know kung isa o dalawa, isang beses ko lang nakita na ang Diyos tumakbo. Tumatakbo ang Diyos sa isang anak o makasalanang nagbabalik loob sa Kanya. Amen. That is a loving Father. At tayo po mga magulang, kahit gaano tayo kapangyarihan, katapang, kabagsik, di ba, kaangas, pero kapag ang iyong asawa, hindi lang anak, ang iyong pamilya, ay nakitaan mo ng pagsisisi at pagbalik, malayo pa lang, nagyumayakap na tayo po. Amen. Kung ang Diyos natin gano'n, tayo po as Father. Kung naninikluhod o nagsisisi yung kapatid po natin, huwag po natin ipagtabo yan. Kasalanan mo yan, pinili mo yan eh. Ang tatay na to, malayo pa lang, tinakbo niya. Amen? Hindi niya tinakbuhan. Tinakbo niya papalapit, niyakap at hinalikan. Signs of a sincere love of a father. Amen po ba? The Father was powerful enough. Amen? Powerful enough na maraming pwedeng gawin, makapangyarihan, mayaman eh. Pero sa loob ng ating pamilya, we are soft enough to run and to weep. Weep with them. Para sa ating mga broken na anak, broken na asawa. Umiiyak na yung misis mo. Ang tigas-tigas mo pa, hawi ka pa ng hawi. Nagsasorry na nga, kausapin mo na ako. Tulak ka pa ng tulak. Lapit ng lapit. Ika'y lumalayo. Lumalayo. Anong kanta yun? Kahit na 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 na. Mabasado eh. Nagigets? Kapatid, kapag lumalapit na, nagsisisi na yung misis mo, mister mo, huwag tayong masyadong pakipot. Alam niyo yung kwento, narinig ko po kay Pastora, merong isang, yung asawa niya, kinakalabit na siya, dinedma niya, alam niyo nangyari? Kaya pala siya kinakalabit kasi hindi na siya makahinga. Humihingi ng tulong. Dinedma niya, tinalikuran, lumabas pa ng kwarto. Pagbalik niya ng kwarto, patay. Humihingi na pala ng tulong. Life and death situation, inuna mo pa yung pride, nakakapatay pala ang pride. Yan. So ingat-ingat din ha, mga kapatid. Ang pride, niluluto ha, hindi ang pinagbibigyan. Amen. Colossians 3 verse 21, mga tatay. Do not provoke your children, lest they become discouraged. Meron din verse sa Ephesians niya, yung lakaraan pinag-usapan natin, but I want to focus now sa Colossians. Tatay, wag daw natin itulak sa galit ang ating mga anak. Wag daw natin silang i-discourage, ma-discourage. Paano ba nadi-discourage ang mga anak natin, mga tatay? Kapag tayo laging galit na wala sa lugar, tinatanong ka lang, high pitch ka kaagad. Laging galit. Paano natin nabubuyo sa tampo ang ating mga anak? Sobra sa palo. Meron ka naman pamalong tsinelas, bakit kamay mo at kamao mo ang dumadampi sa kanya? Duguan na eh. Di ba? Kaya nalungkot po ako at nagalit. Yung napanood ko yung isang kabataan, binubuli ng maraming tao, pinagsusuntok, sinisipa ang muka. Hindi pumapalag. Grabe, anong brutality meron kayo? Anong violence ang kayang-kaya niyong gawin? Mga tatay, please, iwasan po natin hanggat maaari, wag tayong dumampi ang ating kamao sa ating mga anak. Amen po ba? Paano po sila nabubuyo sa galit? Masasakit na salita, wala kang kwenta. Hype ka, diba? Ang tanga mo. Ganun. Tapos mahilig tayong magkumpara. Yung kapitbahay natin, hindi ka tumulad doon. Hindi ka tumulad sa pinsan mo, sa ate mo, kuya mo. Nabubuyo natin ang damdamin ng ating anak para maghimagsik. Sa kakakumpara mo, compare ka ng compare. Pangako ka ng pangako, hindi mo naman tinutupad yung pangako mo.
Paano pa nabubuyo sa galit ang mga anak? Kapag sinasaktan mo si mami. Alam mo ng babae yun eh, hindi ka dapat nananakit ng babae. Paano mo pa siya sinasaktan? Kapag ikaw ay bababae ang masaklap, kapag ikaw ay, di ba? Alam na, ng babae ka na, ng lalaki ka pa. Ano ba yan? You know what? Modern reality po mga tatay. Marami pong tatay kasi ngayon baligtad ang timpla. Baligtad ang timpla? Baligtad ang timpla. Ano kong ibig sabihin? Napakabait natin, napakalambot natin kapag nasa harap tayo ng mga tropa natin, mga kaibigan natin, katrabaho natin, ang popogi natin, ang babait natin, mapagpasensya tayo sa mga babarkads natin, pero pag uwi sa bahay, baligtad. Doon tayo naghihimagsik, doon tayo sumusungit, doon tayo tumatapang, doon tayo nang bubulyaw. Nagingit-ngit tayo sa galit sa pamilya natin, sa nanay, sa asawa mo, sa anak mo. Samantalang sa barkada mo, hindi mo naman kaano-ano, ang bait-bait mo. Diba? Mas galante ka pa sa kanila kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi mo mabili ng medyas niya sa school ngayon. Pero pagdating sa tropa, sige, sagot ko na yan. Ilang case? Sige, wallet pa no? Pag sa bahay, nasa yung coin purse ko? Diba? Pero sa tropa mo, grabe, wallet ang nilalabas. Ang lakas ng isang lalaki ay hindi sinusukat sa kung gaano kalaki ang boses o kung gaano katigas ang kamao. Amen po ba? Hindi po nasusukat ang tigas ng lalaki dyan. Ang sukatan po ng tunay na tatay at pagmamahal, yung nagmamahal talaga, yung maamo sa bahay. Ako po, one time, napagsabihan pa ako ng misis ko, and minsan tinetestimony niya rito stop the car! Madalas po yan, diba? Pag nagagalit yan, di stop the car. Dati po hindi ko pinapababa po yan pag nagtatalo po kami sa sasakyan. Kaya lang, kung hindi siya bumababa, mas lalong bumibilis yung silinyador, mas lalong maraming bibig na nasasabi, sige na, para mapayapa. Kasi pares kami mainit. Di ba? Delikado yun, lalo sa motor. Nakaangkas yung babae. Ba't ginibilisan ni Ong? Di ba? Pag nagagalit, pag nagsasalita, salita ka pa. Ba't ka mga ganun? Parang di normal. Ganun po ako minsan pag nagdadrive. Sasakyan pa yun, ha? Dinidiinan yung silinyador. Ha? Grabe, parang kala mo, racing car. Nakahinto naman. Ginagawang motor. Nakahinto yung sasakyan, pero ginagawang motor sa harurot. Nako, sisirain mo yung sasakyan. Baka hindi lang sasakyan masira, baka buhay nyo pang masira. That's why, pilit namin. Kaya lang may pagkakataon, pahinto muna. Hindi tayo magkasundo. Magpapa-spa na lang ako. Ayun po, habit ng misis ko, pag kami po ay hindi magkasundo, ayan, magpapahinga lang saglit. Pero mamaya, hindi po bukas, mamaya rin, uuwi ng bahay. Malamig na tayo parehas. Sorry na. Okay na, office na tayo Kaysa naman doon tayo na kasagsagan ng away, magbuhos tayo ng galit, hindi tayo magkakaunawaan, parehas tayong tama Parehas tayong may tama. Okay, so, quote, wala pa pala, sorry. Ang isang unshakable dad, dalawang bagay, kailangan po natin maging shield minsan, at yung isa naman, kailangan natin maging blanket. Sabihin nyo nga shield. Yung isa, ano ba yung blanket? Kumot. Yan. Yung kumot. Bakit shield? Kasi minsan, tayo po mga tatay, yung shield po natin, maging protection. Minsan kailangan natin maging matikas sa labas, maging matapang para proteksyonan po natin yung asawa natin, yung anak natin sa labas. Amen? Pero hindi mo kailangan mag-shield sa loob ng tahanan. Ang kailangan po sa loob ng bahay, kumot. Ano yung kumot? Comfort. Mahinahon, malumanay, malambing, malamig, hindi mainit ang ulo. So, dalawang bagay, tatay, ang trabaho natin. We must be a shield
pagdating sa bahay, we must be a blanket or kumot to give comfort. Amen. An unshakable dad, kaya niyang humingi ng tubig, ano? Kaya niyang humingi ng sorry. Tama po yun. Hindi porket tatay ka, astigin ka na. Again, tatay, matuto po tayong lumambot, lalo na sa loob ng tahanan. Hindi po mali ang humingi ng sorry. Narinig ko nga sa isang pastor, sabi niya, doing good is not bad. Tama ba yun? Nag-isip pa no? Doing good is not bad. Bahala ka sa buhay. Okay. I just want to quote this para sa number 2. It takes a powerful man to build states. But it takes a secure and humble father to build an unshakable and a strong family. Is that an amen? Kailangan mo maging matatag, matapang para makagawa ka ng isang building o isang estado. But it only takes a secure and humble father para magkaroon ng unshakable and a strong family. Hindi lahat nakukuha sa sigaw. Hindi lahat nakukuha sa galit. Kasi ang pagiging matatag, kahit mahinahong ka, sinusunod ka. Amen. That's a strong. Akala nila, dahil kung sino mas malakas sumigaw, kung sino huling magsalita, siya ang tama, hindi po. Minsan kahit tahimik lang tayo, mga tatay, pero kung tayo po ay mahinahon at tahimik, minamahal natin ang ating pamilya, nakabaw lang tayo, kahit sila ang mali, pagbigyan na natin kasi ang babae laging ano yun eh. Laging tama. Diba? Men is always on the left, diba? On the right. No, Tagalogin lang natin. Male. Male pa lang, diba? Mali na. Oh. Okay. May natutunan. Lastly, number 2, mga tatay, an unshakable dad builds an altar, not just bank account. Number 2 plus 1, 3. Yan, number 3 pala, sorry. An unshakable dad builds an altar, not just a bank account. So anong ibig sabihin mo niyan, pastor? Ang pinakamahalagang legacy nating mga tatay ay spiritual, hindi lang material. Ang ating iiwan na legacy po ay spiritual. That's why we build an altar. Hindi lang tayo nagbe-build ng bank account. Ang dami natin yaman, no? Ang dami nating bank account, no? Hindi po nakukuha sa ganun po yun. Kawikaan chapter 20, verse 7. Sabi po dyan, kung ang isang amay na namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Amen po ba? Hindi, gusto ko yung tatay ko, I'm proud of my dad kasi ang yaman-yaman niya, ang dami niyang pera, lahat nagagawa niya na. Pero you know what? Ang talagang mapalad, ang mapalad na anak, yung tinutularan na yung tatay niya dahil sa katuwiran. Hindi sa pangangatwiran. Sa katuwiran, sa tuwid, sa prinsipyo ng Diyos, hindi sa pangangatwiran. Amen po ba? Remember Abraham, di ba? Si Abraham po, mababasa natin sa Bible, si Abraham po ay ubod ng yaman. Pero sa kabila nun, si Abraham ubod ng yaman. Pero kapag si Abraham napunta sa isang lugar, natungtungan niya sa kanya yon. Pero hindi lang ganun ginagawa niya. Pag si Abraham nakatungtong sa isang lugar, anong ginagawa niya? Nagtatayo siya ng, hindi templo, kundi altar. Nagtatayo siya ng tent para gawing sambahan ng Panginoon. Amen po? So, madalas po yun, no? At ginagawa po madalas ni Abraham yon. Pero, ano nakita po natin doon sa kwento na yon? Nakita ito ng anak niyang si Isaac. That's why, si Isaac, nung namatay yung tatay niya, pinagpatuloy niya yung ginagawa ng kanyang ama. Lagi siyang nagtatayo ng templo para sumamba sa Diyos. Meaning, i-honor God, saan man siya mapunta. Anumang kaharian o lugar yung nasasakop nila,
Hindi na basta inaangkin, kundi tinatayuan niya ng templo para magpasalamat sa Diyos. Sa anumang bagay na natatangkilik o nagiging successful tayo, hindi dahil sa lakas mo. Ibabalik mo lagi yan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Hindi po ito lagi sa inheritance, sa yaman. Ang totoong yaman ay sa Diyos. Ibalik ang pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Judges chapter 2 verse 10 hanggang 12. Tignan po natin ang kwento na to. I know na narinig na natin ito. Kay Joshua pa rin to, no? Sabi niya, verse 10 muna, and all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord, or did not know the work He had done for Israel. Ano sabi? Isang henerasyon lang ang lumipas na iba na. Kung ang tatay nag-worship, kung ang tatay umaate ng church, pero after one generation, ilang taon nga lang wala pang henerasyon Yung sumunod lang sa'yo, yung kapatid mo, naiba na yung linya. Naiba na. Hindi niya na kilala ang Diyos. Hindi niya na alam kung ano-ano ang ginawa ni God sa'yo, sa pamilya mo. Hindi man ma-acknowledge na pinagaling ang papa mo. Hindi man ma-acknowledge na nagpakita ng signs and wonders sa Diyos. Why? Bakit? Ano nangyari? Kaninong kasalanan natin yon? Kasalanan natin. Hindi natin pinakilala si Lord sa kanila. Hinayaan natin sila magdahilan, mag-compromise. Kasi tayo, tahimik lang. Sige, bayaan mo sila. Hindi natin sila kinokorek. Hindi natin sila pinagsasabihan. Hindi tayo nagdo-draw the line. Hindi natin sila hinahatak pabalik. Hinahayaan lang natin sa sila. Amen. You know what, church? Kapag hindi po tayo intentional na nagtitrain ng ating mga anak, anong legacy o anong henerasyon ang susunod po sa atin. Sabi nga ng Bible, train up a child in a way he should go. When he is old, he will not depart from it. Paano kung hindi mo na-train? Kanya-kanya po yan. Ang simbahan po na hindi na-train, magkakanya-kanya tayo. Ang pamilya na hindi na-train na lumapit sa Diyos, magkakanya-kanya tayo ng sambahan. Doon ka sa Tulisan, dito ako sa Bilugan, dito ako sa dating daan, yung isa sa bagong daan o anumang daan yan. Verse 11, you know what? Etong verse 11, kapag tayo po ay yung sila muna, wag muna tayo. Dahil sila po, hindi nila naipasa yung legacy nila ng tama. Hindi nila napakinggan yung Biblia ng tama. Hindi nila pinakilala sa anak nila, sa mga kamag-anak nila, yung turo ng Diyos. What will happen? Young people. Kasi young people, kayo ang pasahan Kapag ang simbahan hindi naturuan ng young people, anong klaseng pagsamba ang gagawin natin? Sasamba pa ba kayo? Or aatak na lang kayo? Look at this, verse 11. This is what happened to them. And the people of Israel, what? Did what was evil. Biro mo, no? Hindi lang naturuan ano na susunod na mangyayari sa susunod na generasyon. They will do what was evil. They become evil in the sight of the Lord and serve the Baals. Verse 12, ano pa mangyayari? They will abandon the Lord. Ano raw? Abandon, backslide, talikod, hindi na susunod. They abandon the commandments. They abandon the Lord, the God of their fathers, who had brought them out to the land of Egypt. Biro mo, kasama ka pala sa iniligtas, pero later on, tinalikuran mo lang ang Diyos. Ganyan ang mangyayari mga tatay kung hindi tayo magpapasa. Kung hindi tayo magdodraw the line. Kung hindi natin babasahin ang Biblia sa anak natin. Hindi nga nila mabuksan ang Bible. Kagaya ngayon, dati po si Ian Akda, isa po sikat na vlogger. Natutuwa yung mga tao kapag nakakapakinig tungkol sa mga second coming. Pero ngayon, obserbahan nyo, kada isang post niya, ang dami niyang basher. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bible na yun Gawa lang ng tao yan. Ganun karami ang basher niya. Pero tayo mga Kristiyano, tahimik lang.
Hindi natin maikorek yung tama. Sa sobrang pananahimik, akala nila, yun na yun tama. They abandoned the Lord. And then next, they went after other gods. Hindi na totoong Diyos ang sasambahin niyan. Ang sasambahin niyan, yung gusto na lang ng tenga nila. Ang sasambahin niyan, yung gusto na lang ng laki ng maleta nila. Kung saan sila nag-e-enjoy, dun sila. Wala nang integrity, wala nang paninindigan, wala nang katuwiran. Kasi hindi na ituro, hindi na ipasa ng magulang ang tamang daan. They went after other gods from among the gods of the peoples who were around them. Kung sino yung kasama mo, sino Diyos mo? O sige, dyan na rin ako. Uy, masaya dyan. Sige, dyan na lang ako. Nakalimutan na ng tinuro ni tatay. Nakalimutan na yung tinuro ni pastor, ni senior pastor. Nakalimutan na natin. Ano mangyari? They bow down to them. Ano pa mangyari? 4 siya, no? 1, 2, 3, 4. Anong mangyayari kapag hindi natin naipasa ng tama? The Lord will get angered. Mapoprovoke mo si Lord. Ayaw kang parusahan, pero si Lord, pinoprovoke mo ko. Binabastos nyo ko. Kapag ang God nagalit, He will send the wrath. The wrath of God. Ano yun? Daga. Hindi daga, yung galit. Yung puot ng Diyos, ibubuhos niya sa mga tao, sa mga lumalapastangan sa pangalan niya. Sa mga nag-abandon, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga gumagawa ng mali. God, kapatid, awayin mo ng lahat. Huwag lang ang Diyos ang awayin mo. Mabait pa ang Diyos, pero ang tigas ng ulo mo. Ito na, tinuturo na yung daan. Hindi mo ba napapakinggan? Nilalapit ka na nga ng Lord. Layo ka naman ng layo. May kausap pa ba ako? Anong klaseng henerasyon ang susunod sa atin? Evil? Backslider? Apostasy? Betrayal? Idolaters? At sunod nun, huling-huli, galit ng Diyos. Ngayon, hindi pa. Pero ibibigay yan kung matigas ulo mo. May kausap pa ba ako? Bati pa tayo mga kapatid. Ang henerasyon ni Joshua ay nakakakita ng mga milagro, nagpapabagsak ng pader ng Jericho, pumapasok sa promised land, secured ang pananalapi, secured ang lupain. Ganyan yung nangyari, no? Ayun ang ginawa ni Joshua eh. Pero, nakalimutan ng mga tatay na magtayo ng altar sa loob ng bahay. Do you know what I'm saying? Nakalimutan natin ipakilala ang Diyos. Nakalimutan natin that relationship with God is the top priority. Worshiping God is a non-negotiable activity to the Lord. Dapat may pagsamba sa loob ng tahanan. Dapat sa loob ng tahanan, nagdi-discipleship ba tayo? Ang problema kasi natin, kung tayo leader ng simbahan, discipleship daw. Nagdi-disciple tayo sa loob ng church, pero kung tatay at nanay ka, disciple ka ba sa mga anak mo? Tinuruan ba natin silang manalangin? O tinuruan mo silang mag-internet? May kausap. Quote, pakita mo na, class. Samahan na po ako ng manager. Ni Flor, samahan mo na ako, nak. I quote, ang sumunod na henerasyon, minana ang lupa, minana ang bahay, minana ang mga yaman, pero hindi minana ang Diyos. Is that an amen? Kapatid, church, mga tatay, especially mga tatay, yes, gusto natin pamanahan mga anak natin na maraming bagay. Pamanahan ng talino, pamanahan ng gandang lahi, maraming pamana. Pati utang, pinamana. Please, isama mo naman sa pamana mo ang kumilala sila sa Diyos. Amen. Yayain sila lahat ng opportunity na kung saan para mag-grow. O attend tayong convergence, sama tayo, pakinggan natin.
Baka mabago nga si John Clark. Maiiba ang buhay ni John Clark kapag umaten ng Convergence. Kapatid, hindi lang si John Clark ang gusto kong magbago. Lahat po tayo. Sabi ni Pastor Toki, Pastor, dahil nasa amphitheater tayo, kahit lahat ng simbahan mo, dalhin mo ron. Kasya tayo ron. Invest, church, invest tayo sa ganung activity. Let's build an altar. Huwag lang tayo mag-build ng riches. Mag-build tayo ng altar. Kasi kapag tayo ay may tamang relasyon at altar sa Panginoon, magiging katulad tayo ni Abraham. Kaya't kailan, hindi siya kinapos. Lagi siyang blessed. You will not be the tail, but you will be the head. Ikaw ang amo. Bakit? Iniuna mo ang Diyos eh. Huwag mo unahin ang mundo. Huwag mo unahin ang emosyon mo. Unahin mo yung prinsipyo ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, sabi nyo nga, all these things will be added unto you. Kapatid, pwede ka magpakasipag, mag-promote, gusto mo ma-promote ka, pero wag mong alisin ang Lord sa buhay mo. Wag mong alisin ang Diyos sa equation. Amen po ba? Ang problema sa iba, may problema, may mental issues. Ano ba naging problema? Ngayon, hindi na umaattend ng church. Paano yung trabaho namin, yung boss ko yung office mate ko, ganito Kapatid, ang problema natin, office mate. Bakit si Lord ang inalis mo? Nagigets po ba? Please, huwag niyong alisin si Lord sa equation. Lagi niyo siyang isama. May problema ka man, okay lang, normal yan Basta't kasama ko si Lord. Amen? Meron mang baha, okay yan. May baha talaga It will come. Basta kasama ko pa rin si Lord. Mag-brown out tayo, okay lang. Lumipat tayo ng ibang simbahan na mas malaki, okay lang. Basta kasama natin si Lord. Amen po ba? May natutunan? Another quote, last. The greatest failure of a dad is to leave his children wealthy, but bankrupt toward God. Mayaman nga tayo sa mundo, kapos naman tayo sa relasyon sa Diyos. It's a failure. Tatay, I repent. May mga pagkakataon na iba ang priority namin mga tatay. Pero kapatid, ano man maging priority mo, prioritize God among all. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. May natutunan? Sige po, palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. I'm calling all young people. Young people, if you have some issues with your father, kung meron kang hindi nagustuhan sa tatay mo, na hindi maganda, na ngayon dala-dala mo pa, I pray that the heart of the Lord touch your heart. Magpatawad ka. Patawarin mo, walang perfectong tatay. Mahal ka ng tatay mo, pero sometimes hindi kanya maintindihan. But the love of God will restore your family. Forgive. Learn to forgive, and the Lord will bless us. At sa lahat po ng mga anak na kung saan ang tatay mo wala rito, he is in a good place, pero nalulungkot ka. Anak, you still have a father. Kami rito sa simbahan, kami ang tatay mo. Ako bilang pastor, ako ang tatay mo. Pero meron pa rin tayong higit na tatay na buhay, makapangyarihan, perfecto. Child, ikaw, kung tayo po'y namatay ng tatay, we still have the Father, which is God. God the Father is the Father to the fatherless. Sabi po ng Bible yan, hindi kailanman mawawalan ng tatay o nanay ang lahat ng nasa Panginoon. Hallelujah! Let's give God the highest praise in Jesus' name. In Jesus' name.